Alright mga sir, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway. I-adjust ko lang to saglit. Ayan, kasi namamatay-matay yung minor natin eh. Binaban ko kasi yung minor ko. Tapos, long ride natin tong transparent nating carburetor. So dito tayo ngayon sa Marcos Highway. Punta tayo ng San Carlos City, Pangasinan. Yun. So in-adjust ko lang ang carburetor ko dahil namamatay ang kanyang minor. So long ride natin si transparent na float ball. Tapos may sasadyain tayo dun sa San Carlos City, Pangasinan. Kasi kung nakita nyo mga sir, tayo ay na-discrasya. Ngayon nga lang hindi natin nakuhanan ng video. So ayun, sasadyain natin yung parts ng Raider dun sa San Carlos City, Pangasinan. Kasi yung Raider, yung gamit natin na na-discrasya tayo. Ang nangyari mga sir ay mayroong nag-cut highway yun, may nag-cut na sasakyan. Hindi ko na naprenuhan. Ayun. So bigla siyang nag-cut. Ayun, nasa pool. Hirap talaga pag ganun. Pero dapat talaga mag-minor or daan-daan lang talaga. Daan-daan naman yun, pero yun nga talaga, hindi ko siya in-expect na agad siyang magkakat. Kaya yun, nakuha siya. Pero all goods naman tayo. Yun lang, may mga sakit-sakit ng katawan. Tapos yung Raider talaga yung napuruhan. Di ba, papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya. At ngayon, yung pyesa niya isasadyain natin doon sa San Carlos, no? Pyesa niya ay radiator, second hand lang na radiator. Kaya ayun ang pupunta natin ngayon doon sa San Carlos. Tapos papakita ko din yung kalagayan ng Raider natin. Ay gastos na naman. Pero ayun talaga, parte ng buhay, parte ng pagmumotor na didisgrasya. Diba? Didisgrasya. Ayan. Tsaka di talaga may iwasan. Kung aksidente talaga, aksidente talaga. Hindi rin naman natin alam ang aksidente, diba? Kahit gaano tayo kaingat, pero all goods lang. Positive pa rin tayo sa buhay. Nagmamotor pa rin tayo. 5 days na yung nakalipas nung aksidente. Nagmamotor ulit tayo. Ayan, so iniwan ko dun sa season yung motor namin, motor natin mga sir, kasi nandun yung bahay namin. Hindi ko na siya maiakyat dito sa Baguio. As in talagang hindi siya magamit. Disgrasya siya. And yung nakabanggaan natin, all goods naman, wala naman siyang naging problema, no? Kasi nakasasakyan nga siya, doon naman siya sa loob ng sasakyan. Hindi naman siya nasugatan or ano man. Hindi ko alam kung na-trauma, pero mukhang wala naman. Tuloy lang ang buhay. And maraming salamat sa Panginoon kasi nabuhay pa tayo ulit. Diba? Medyo malakas din yung pagkakabangga namin mga sir, pero buti na lang naka-helmet tayo. Lagi tayo magsusuot ng helmet, no? Tapos extra ingat talaga. Dapat talaga tayo mag-iingat. Extra ingat. Then awareness siguro, no? Or hindi siguro, awareness talaga dapat sa daan. So maging defensive driver tayo. Defensive driver, tapos presence of mind lagi sa daanan. Yan lang siguro. At least thankful pa din tayo at meron tayong pangalawang pagkakataon. At ayan, tapos sa Marcos Highway tayo dadaan kasi yung Cannon Road, alangaanin tayo. Nung last pwede daw motor. So nakadaan naman tayo nung last motor, diba? Pero as in motor lang talaga. Tapos alam ko anytime isasara nila yun, kasi syempre hindi naman pwedeng nagtatrabaho sila dun, gumagawa sila dun, tapos may mga dumadaan-daan mga motor, diba? Tsaka safety na rin natin, kasi kung makikita nyo dun, yung back ko nasa taas ng bundok, tapos yung daanan nasa baba. Possible na mahulugan ka ng bato kapag ginigiba yung bundok ng back ko. And so kasi ang nangyari dun, yung kalsada mismo
nabitak, di ba? So nahulog, nagka-landslide yung kalsada mismo, yung buong kalsada. So ang gagawin nila, itatabasan nila yung bundok. So doon nila idadaan yung kalsada. Kaya may ibak ko dyan sa taas ng bundok, sa gilid ng bundok. Kaya ayun, inarapat na natin dito tayo sa Marcos dadaan. Kasi bukod sa mas safe, ay sigurado naman, di ba? Kasi doon di tayo sigurado, langanin eh. Pag dumaan ako doon, Camp 2 pa. Sa Camp 2 pa yung landslide na yun. So pag bumalik ka o pag binabalik ka, pag wala talaga, hindi talaga makadaan, iikot ka, layo nung babalikan mo, di ba? So waste of time, waste of gasolina and effort, syempre. Kaya dito na lang tayo sa Marcos Highway. Ayun. Tapos syempre, lolong ride din natin yung ating carburetor, yung float bowl ng carburetor natin, no? Ang nakikita kong issue dun kapag katagalan daw ay nabibitak. Ayan. So syempre plastic yun, nabababad sa gasolina, kaya siya nabibitak, nagka-crack-crack. Pero sa init ng makina, malabo namang masunog yun. Malabo yun kasi yung gasolina malamig siya. So pinapalamig niya yung plastic. Hindi naman siya dikit na dikit sa makina mismo. Kaya hindi siya masusunog. Actually na long ride ko na yung nakaganon eh, pero papakita ko sa inyo. Ayan. Tapos syempre guys, hindi ko kayo pinipilit na bumili, no? Pero nasa sa inyo naman yun guys. Kung pang daily yung motor nyo, malayo lagi yung pinupuntahan nyo, ayaw nyo ng hassle, ayan, so, huwag nyo bilhin guys. Ayan. So bilhin nyo lang to dahil wala lang, parang alam mo yun, parang kang bata na gusto lang ng laruan, ganun. Tapos syempre tayo mga lalaki, tayo mga nagmumotor, gustong gusto natin ng mga kakaiba, mga kung ano pwede natin gawin sa motor natin, di ba? Tuprove din natin na okay naman siya pang long ride, kaso hindi palagian, di ba? So ayun, ganun lang siguro. I-update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa baba or sa season. Check natin yung carburetor natin syempre. Malay mo sunog na pala. And dito na tayo sa papasok ng T-Flex. Balang araw makakapasok din ako dyan, makakadrive din ako dyan. Hindi man motor, pwedeng sasakyan, di ba? Alright, dito na tayo sa Rosario. Tigil tayo dito banda sa Petron. Papakita natin kung anong update sa carburetor natin. Baguio from dito. So Rosario, Baguio, Rosario via Marcos Highway. Yan, tigil tayo dito. Ihi na din. Ayan, so update, check natin ang update. All good naman. Ayan. So all goods naman yung carburetor natin. Ayan, hindi naman umiinit to banda dito eh. Ayan o. Ang dami ko palang gasolina, no? Wala na akong gasolina. Ayan, so hindi naman siya lumambot, hindi siya mainit. Ayan o, kahit tawakan mo banda dito, hindi mainit yan. All goods. Pero ito mainit na yan dito banda, kahit dito mainit yan. Ayan, so naka-CR na tayo. Tara na ulit. May pogi pang sniper dito sa tabi natin. Ayan o, all goods pa din. Hindi yan basta-basta malulusaw. Transparent. Ayan, so andito na tayo sa amin sa season. At ayun po ang Raider natin. So andito na tayo sa amin. Ayan, wasak. Ayan o. Yung nangyari sa Raider natin guys. As in, wasak siya. Wasak na wasak, di ba?
Ayan, T-post siguro. Ito pa, Ludo, radiator. Ayan. So, ayun lang. Ayan lang naman siya. Pero gastos pa din. Ayan, so dito tayo sa Poso Robio. At punta tayo ng San Carlos. And so, yun yung Raider natin. Yun ang nangyari. Talagang nagkaroon siya ng damage din. At ayun lang, pero masakit pa rin sa ulo. Siyempre, hindi naman natin pinupulot ang pera. Kaya second hand lang yung bibilin natin. Kasi masyadong mahal yung brand new. Tapos yung aftermarket din, mahal din. Kaya second hand lang muna. Sana walang issue yung mabili natin. And so pipick upin pa natin para kay seller. So medyo bilisan na din natin. Kasi sabi ko alas 3 eh. So ayun, update ko na siguro kayo mamaya pag nandun na tayo. Camellia Urdaneta. Panigurado, daming tambay dito pag hapon o pag gabi. Ayan o, ano to, 1, 2, 3, 4, 6 lanes. Laki, lawak. Ayun, so meron nakalagay dun na bawal ang drag racing, sabi daw. Friendly gauge pwede ba? Joke lang. Siyempre, ganito ka gandang daanan, di ba? Matitempt ka talaga ding makipagkarera, siyempre. Ngayon naman tayo mga lalaki, mga lalo na yung mga kamote, mga katulad kong kamote. Oo, di ba? Ganda ng kalsada. Siyempre, mag-drag race kayo dyan, top speed kayo dyan, di ba? And so, ayun, medyo malayo pa tayo, ilang minutes pa. Ayun, ganda oh. Ang ganda. Para siyang expressway, no? Pero pwede yung mga motor. Ayun, so siguro update ka kayo mamaya pag nandun na tayo. Bye. Ayan, so dito na tayo sa San Carlos. Hanapin natin siya dito. Sakit ng likodan ko. Layo din pala. 1 hour mula sa season. Sir. So dito na tayo sa kanila. Wala nang issue to, boss. Oh, walang issue tol. Working lang yan. Nabangga kasi pare. Yung rider pa mo? Yung tipos mo okay pa? May tipos ako dyan. Hindi ko pa na alam kung okay yung tipos ko eh. Harap ba yung natamaan? Harap. Oh, may tama yung tol. Babalik ka rin sa akin. Malang tipos sa New Star. Ayan, so andito tayo ngayon sa season sa amin. Nagpagas na ako, pauwi na akong Baguio. So, check natin yung carburetor natin. Ayan, all goods naman siya. Hindi naman lumambot. Then, so galing tayo ng San Carlos and from Baguio to San Carlos, so balik na ng Baguio. All goods naman siya. Hindi rin naman lumambot, di na deform. Hindi mo nabasag. Ayan, so pauwi na tayo. And so pauwi na tayo ng Baguio. Nabili na natin dun sa San Carlos yung radiator. Tapos nabudol tayo ni seller. Hindi naman siya nabudol, pero may point si seller. Kaya ayun, dinagdagan natin nung T-post. So yung T-post kasama yung T-post, kinuha na din natin. Kahit hindi pa natin alam kung may tama yung T-post ni Raider, para sigurado na, para di na balikan, di ba? Tapos pwede naman nating ibenta yun kung sakaling walang tama. So ayun na nga, yun lang. Salamat sa mga sumama sa akin ngayon. Pauwi na ako ng Baguio. Please like and share and subscribe, syempre kung gusto nyo lang naman. Yun lang, ride safe, bye bye.